Tila ipinagdiriwang na ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo ang kanyang historic win sa pamamagitan ng pagpasyal nila ng kanyang nobya sa City of Love. Hinihintay naman siya ng kanyang mga kababata sa Maynila na proud sa layo ng kanyang narating. Nakatutok si Oscar Oida. Nag-explore sa City of Love kasama ang kanyang mahal, si two-time Paris Olympics gold medalist Carlos Yulo. Ifinlex nila ni Chloe ang dalawa niyang medalya habang nasa likod nila ang sikat na Arc de Triomphe. Through God's grace, talagang Carlos and Chloe made it, kaya naman deserve ang bakasyon. Ang POV ni Chloe, pinusuan ng libo-libong netizens. Namasyal din sila sa Disneyland Paris. Sabi pa nga ni Carlos, his inner child is happy. Dahil sa kanyang inukit na kasaysayan, marami na ang sumusubaybay kay Carlos at mga na-inspire na gumawa ng fan art. Merong leaf art kung saan bida siya. Aliw naman ang ideya ng isang netizen para sa isang magazine cover kung saan tampok si Carlos at kapwa Olympic gold medalist niyang si Heidelin Diaz. Ang Carlos Yulo fever, damang-dama rin dahil sa look-alike umano ni Golden Boy. Meet Andre, na di sa gymnastics gumagawa ng pangalan, kundi sa bodybuilding. Pag lumalabas po ako, pag nagpupunta po ako mall, napagkakamalan po talaga ako na si Carlos Yulo. Masarap sa feeling kasi parang feeling ko Olympia nga rin po ako. Eh kung galaw Yulo kaya, imbis na kamukha lang. Dito sa Leveriza sa Maynila, kung saan lumaki si Carlos, panay na rin ang tumbling ng mga bata. Para magaya nila, maging nila, gumanda din ang buhay nila, ma-achieve nila yung nangyari kay Yulo. Nakipagkwentuhan din tayo sa mga nakalaro ni Kaloy nung bata pa sila. Kalaro lang namin Block 1, 2, 3. Yung yayakapin ka po. Tapos babanggitin mo Block 1, 2, 3. Gumagawa lang ng mga foam. Tapos kanya-kanya na po tumbling yan. Tapos minsan makakit lang po sa mga puno-puno. Yung di ba mga ngaroling po, tapos after po niya kumanta, gagamitin niya po yung pagtatumbling niya. Proud silang lahat at excited na para sa homecoming parade ni Yulo na dadaan mismo sa kanilang lugar kung saan nagsimula ang pangarap ng double Olympic gold medalist. Parang may gusto talaga siyang marating ba? Kasi nakikita niya yung mga ibang mga nag-gym. Inano na niya yung parang inspirasyon niya yung mga tapos pinagtiyagaan siya ni Boy, yung lolo. Ngayon, si Yulo na ang pinakamagaling sumirko sa mga laking Leveriza. Pero kung makakalamang man daw sila, Papugian lang siguro. Papugian lang. Joke lang, joke. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Iniinda pa rin ng ilang taga-Negros Occidental ang epekto ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon noong Hunyo. At hindi lang po yan sa kabuhayan, kundi pati sa kalusugan. Kaya sumaklolo na po ang Kalusugan Caravan ng GMA Kapuso Foundation. Lahar nagawas. Noong Hunyo, umagos ang lahar sa kalsadang ito sa barangay Biak na Bato sa bayan ng La Castellana sa Negros Occidental matapos mag-alboroto ang Bulkang Kanlaon. Dahil sa matinding amoy ng asupre at lahar, lubhang naapektuhan ang kalusugan ng mga residente. Batid yan ng barangay health worker na si Mary Grace. Nagpanik sila. Kasi hindi naranasan nila na yung ng lahar. Nagkasakit sila. Ang iba doon pumunta na sa evacuation, may lagnat sila. Pati ang kanyang mga apo nagkasipon at lagnat na rin. Pero dahil maraming nagkakasakit sa kanilang barangay, nanatili siya sa health center para makatulong. Natigil din ang hanap buhay ng ilang residente. Masama talaga yung mga pakiramdam mga tao dito. Hindi na sila nakaano ng paninda nila. Tapos yung mga yung mga halaman nila, yung mga tanim nila, puro lahat patay. Agad noong namahagi ng food packs
ang GMA Kapuso Foundation sa 3 munisipyong naapektuhan ng pagputok ng bulkan. At sa ating paglilibot sa La Castellana, nakita natin ang pangangailangan nila ng serbisyong medikal. Kaya naman agad na kumilos ang GMA Kapuso Foundation para sa isasagawang kalusugan caravan para sa mga nasalanta ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Abangan ang pagpapatuloy ng ating ikinasang kalusugan caravan. Mabilis na chikahan tayo para updated sa Showbiz Happenings. Humingi ng sorry si BTS member Suga dahil sa drunk driving incident. Sa isang post, sinabi ni Suga na nahulog siya sa kanyang electric scooter habang nagpa-park sa labas ng kanyang bahay. May dumating daw na pulis at doon na siya napansin na amoy alak. Wala naman daw nasaktan o na-damage na property. Pero nagmulta siya at kinumpiska ang kanyang lisensya. Nakibahagi si Kapuso Mom Cherie Solomon sa isang event para sa mga mommies sa Quezon City. Dito, shinare niya kanyang personal experiences at nagbigay din ng pieces of advice kung paano i-handle ang stress as a parent. Para kay Cherise, hindi talaga madali ang papel ng isang ina, pero masarap at fulfilling. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, no? Masisilayan na natin ang veteran actor Joel Torre kasamang MMFF 2024 Best Child Actor na si Ewan Micael sa heartwarming Netflix film na Lolo and the Kid. Kwento ni Ewan, natakot pa siya noong una sa kanyang tito Joel na masaya at kwela pala kasama sa set. Very proud naman si Joel kay Ewan dahil nakikita niya raw ang sarili bilang child actor noong kanyang kabataan. Nanita at naniket ang MMDA ng mga nakaparadang motorista sa tapat ng kainan na nasa bangketa. May driver pa na sinubukang suhulang ang MMDA. At nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Nagpulasan ng mga rider na ito nang dumating ang Special Operations Group ng MMDA sa bahaging ito ng Senator Miriam Defensor Santiago Avenue sa Quezon City. Naiwan pa ang kanilang mga pagkain sa isang karinderya. May mga nakalusot sa MMDA. May mga naharang na pero nakatakas pa rin. Nabigla ang lahat ng mga rider na inabutan ng MMDA dito kaya ang ilan sa kanila talagang literal na kumaripas. Ang iba nga hindi na nakapagsuot ng helmet pero ang ilan sa kanila wala nang nagawa dahil na-corner na ng mga taga-MMDA. Bakit po? Ba't kayo nanakbo? No-comment na ako, ma'am. Saglit lang sana ako. Napagsabihan din ang may-ari ng kainan. Responsibilidad nyo rin, nasabihan ng mga customer nyo. Sinasabihan naman po namin yan sir kaso saglit lang naman daw po ang pagkain nyo. Hindi lang yan ang problema ko sa inyo. Yung mga lamesa nyo sa bangketa, lagay nyo naman sa tama. Pakiusap lang. Araw-araw nyo. Kasi po crowded po kasi pag dumating po ang customer namin, hindi ko po talaga sila mapipigilan. Siyempre, nagne-negosyo po ako. Napatakbo rin ang mga kumakaing driver nang dumating ang MMDA sa internal road. Pero huli na dahil nakatayo na ang SOG team sa tabi ng kanilang mga sasakyang nakaparada sa gilid ng kalsada. Ang isang nahuli nakipagsagutan pa sa MMDA. Trip-trip lang eh. Ay, hindi trip-trip to. Ibahin mo po kami. Ano yan yung lahat? Kaninang umaga naman sa Panay Avenue, napikonsigo sa tangka umunong panunuhol ang isang driver ng van na natikitan kanina dahil nakaparada rin sa gilid ng kalsada. Sa Mother Ignacia Avenue, ilang sasakyan ang inabutang nakaparada sa labas ng simbahan. Tinikitan ang mga driver kahit ang ilan ay humingi ng konsiderasyon. Mga driver naman ng mga nakaparadang sasakyan sa bangketa ang natikitan sa Granada Street sa Ortigas. Merong ilang nangatwiran pa. Baka pwede naman kasi sinunod na naman 3 beses na. Pero sa huli, natikitan pa rin sila. Nag-operate din ang team sa Domingo, San Juan City. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras. Inaasahan ng gobyerno na bababa ang presyo ng bigas sa mga susunod na buwan ayon kay Finance Secretary Ralph Recto.
Anya, dahil ito sa pagbawas sa taripa ng mga inaangkat na bigas. Kasabay niyan, mas malaki rin umano ang suportang binibigay ng pamahalaan sa mga magsasaka. Hiling niya, bigyan sana ng kaunti pang panahon ang mga ginagawang proyekto sa agrikultura tulad ng irigasyon at dam para tumaas ang produksyon ng bigas. Inaayos na rin daw ng gobyerno ang supply chain sa bansa. Ngayon, halos doble na rin daw ang pondo na ibinibigay sa Agriculture Department kumpara noong simula ng 2022. Off-limits muna sa kanilang gadget sina Sofia Pablo at Alan Ansay habang nagtitaping para sa upcoming series na Prinsesa ng City Jail. And as a certified Gen Z, kinaya kaya nila? Makichika kay Lars Santiago. Literal na naka-DND o Do Not Disturb sa social media sina Sparkle Star, Sofia Pablo at Alan Ansay kapag nasa taping sila ng upcoming series na Prinsesa ng City Jail. Off-limits muna kasi sa gadget dahil bawal ipasok o gamitin ang cellphone sa loob ng bilangguan. Pero ang certified Gen Z na sina Sofia at Allen di raw nalungkot, kundi mas appreciate pa raw ang magandang nagagawa nito sa kanila. Saya rin pala na walang phone sa set. Kasi mas nabubuo yung bonding. Lahat kami talagang nag-uusap-usap, walang nagpo-phone sa gilid. Pag wala kang phone, parang ang tagal ng oras. Yes. Kasi parang di mo naman malaya, nag-Instagram ka lang, nag-ano ka lang, naka 30 minutes ka na. Parang bilis mo wala ng oras. Oo, bilis. Kumpara sa kwentuhan lang. Masayang ibinalita ng Team Alfia na marami na silang episodes na natapos para sa Prinsesa ng City Jail. At sobrang na-enjoy raw nila ang pakikipagtrabaho sa kanilang co-stars sa upcoming series sa Afternoon Prime. Haba na rin, Tito Lar. 39 days na tayo. Kami ni Radson, yung kulitan namin, kumbaga sinasabi ni Direk na, yan, dapat ganyan. Parang totoo na yung nangyayari. Actually, may time po na napagalitan kami. Well, hindi ka kasama doon. Napagalitan kami ni Will tsaka ni Miss Minnie. Kasi tawa kami ng tawa. Kasi nagjo-joke si Miss Minnie, tapos hindi kami makarecover ni Will sa joke. Kabilang naman sina Sofia at Allen sa young celebrities na nagsilbing hosts sa idinaos na Anak TV Cinebata Awards, kung saan binigyan ng parangal ang mga panuuring likha ng mga kabataan. Nakikita namin yung mga efforts ng mga kabataan. At the same time, natatanong namin sila kung paano nila ginawa yun. Super natutuwa ako while doing it kasi ang daming aspiring na mga young directors and nakaka-relate po kami ni Alan kasi plano namin i-take up yung course na yun for college. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Pag-iisahin ang pagdinig ng Kamara sa mga isyu kaugnay ng pogo, iligal na droga at extrajudicial killings. Kabilang na sa mga imbitahan sa pagdinig si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si Jonathan Andal. 4 na komite na ng Kamara ang didinig sa isyu ng pogo, illegal na droga at extrajudicial killings o EJK. Magkakaugnay umano kasi ang mga ito. And there are common denominators sa buying of properties, mga corporations owned by Chinese. Yung mga drugs entered in our country, all Chinese. Yung pogos that we encountered a lot of criminal elements perpetrated by Chinese. Of all these orders, nagbunga ng mga extrajudicial killings, di ba? That intertwined with drugs. Kabilang sa mga iimbitahan para matanong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. To shed light on all the issues pertaining do sa issues ng public order and safety, na compromise ba yung ating national security. He issued Executive Order number 13, transferring the authority of CESA to conduct yung mga online gaming to PAGCOR. Kaya kumalat yung pogo dahil doon sa EO 13. Ang question nga ngayon is, dapat malinaw kung ano talagang, kung sino ang mananagot dito sa national level. He has to answer that.
Si Duterte lang din umano ang makakasagot sa mga tanong nila kaugnay kay Michael Yang na kanyang economic advisor noon. Ipinaaresto ng Kamara si Yang dahil sa ilang beses na hindi pagdalo sa mga pagdinig kaugnay ng mahigit 3.2 bilyong pisong halaga ng illegal na droga na nasabat sa Pampanga noong nakaraang taon. Itong Michael Yang ngayon, konektado sa lahat. Pogo, drug, yung mga Chinese national pretending to be Filipinos, yung mga tao doon, konektado sa kanya. May impormasyon din umano silang natanggap na ang pera raw sa Pogo ginagamit daw na pambayad sa mga pulis na nagkakasa ng EJK. Nalaman namin, nanggagaling yan sa Pogo money. Nanggagaling sa gambling money yan. Bukod kay Duterte, iimbitahan din si Senador Bato de la Rosa at Attorney Harry Roque. Hindi ito politika, hindi ito related sa political persecution. Ginagawa lang po namin ang trabaho namin. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni De La Rosa at Roque habang tumanggi namang magkomento ang abogado ni Yang na si Atty. Raymond Fortun pero nauna nang itinanggi ni Yang ang koneksyon niya sa Pogo. Sa hearing kanina, humarap ang isang tauhan ng Pogo sa Porac na mula sa pagiging receptionist na may 17,000 pesos na sweldo ay prinomote bigla bilang corporate secretary nang hindi raw alam ang totoong trabaho. Ang pagkakaalam ko po is parang clerical work lang po siya na magsasign po ng mga paper. So, corporate secretary ka, incorporator ka, pero wala kang share, correct? Wala po. Pinakontempt siya ng komite dahil sa hindi raw pagsasabi ng totoo. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Hindi nilubayan ng China Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa West Philippine Sea na namigay ng tulong sa mga mangingisdang Pilipino. Nag-radio challenge pa nga ang China. Nakatutok si Rafi Tima. Sa layong humigit kumulang 150 kilometro mula sa Palawan, ito na raw ang isa sa pinakamalapit na pagsunod ng isang Coast Guard ship ng China sa nagpapatrolyang barko ng BIFAR. Mula Escauda Shoal, sumunod ang CCG-21551 sa BRP Dato Pagbuaya sa pagbisita nito sa Lawak at Patag Islands. Hanggang sa pagtungo nito sa Iroquois Reef hanggang sa mismong Recto Bank kung saan muling namigay ng krudo ang BIFAR sa mga mangingisdang Pinoy. Lumapit pa nga ng ilang daang metro ang Chinese Coast Guard ship para malapit ang kunan ng video at litrato ang isinasagawang operasyon ng mga tauhan ng BRP Dato Pagbuaya. Pasok ang Recto Bank sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, ang lugar na sinasabing mayaman sa langis. Hanggang sa pagalis ng barko ng BIFAR, sumunod pa rin ang CCG ship kahit pabalik na ito sa direksyon ng Bataan kung saan ito nakabase at bumuntot magdamag sa BRP Dato Pagbuaya. Dito na nagdesisyon ng crew na mag-issue ng radio challenge sa dayuhang barko. In accordance with the international and Philippine national laws, you are within the Philippine EEZ and Philippine mainland. You are conducting illegal activity under Philippine laws. Be advised to stop your current actions. Your actions will be reported and will prejudice our country's relations. Please review your chart over. Sa halos 10 araw ng pagpapatrolya ng BRP Dato Pagbuaya sa West Philippine Sea, ganito kahigpit ang ginawang pagbabantay ng China Coast Guard. Hindi man sinubukang harangin at pigilan ng resupply operation, mahigpit namang sinundan ng rubber boat at paulit-ulit ang radio challenge ng China sa Coast Guard. Gayunman, hindi rin ito mapipigil ang operasyon ng PCG at BIFAR na pagbibigay suporta sa mga mangingisdang Pinoy sa West Philippine Sea. Bagay na kasing halaga ng patuloy na pagbabantay ng mga tropang Pilipino kahit sa pinakamaliliit na isla sa karagatang ito. Maliit man itong Patag, isa sa pinakamaliit na isla na inuukupan ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea, mahalaga daw ang mga ganitong istruktura sa paggigate ng bansa na ang bahaging ito ng karagatang malapit sa Palawan ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Mula rito sa Patag, sa Kalayaan, ako si Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Harshest place to be. Ganyan inilarawan ni EJ Obiena ang kanyang 4th place finish sa men's pole vault ng 2024 Paris Olympics. Sinagot na rin ni EJ ang mga katanungan tungkol sa posibleng pagsabak pa niya sa 2028 Olympics sa Los Angeles. Nakatutok si Maki Pulido. Mula sa 11th overall place noong Tokyo Olympics 2020, lumipad sa 4th place overall ng men's pole vault ng 2024 Paris Olympics si EJ Obiena. Malaking tagumpay yan na ikinatuwa ng maraming sumusuporta sa kanya. Pero sa isang post humingi ng sorry si EJ at tinawag na harshest place to be ang 4th place sa sports na may 3 lang na podium finish. Nanghihinayang man at hindi nakapagmedalya, espesyal pa rin para kay EJ ang naging laban lalo't pagkakataon nitong nasamahan siya ng kanyang mga magulang sa Paris Olympics.
I would have wanted, of course, to share a medal with them, try and have a full circle, but didn't happen. Nang tanungin kung lalahok siya sa susunod na Los Angeles Olympics 2028, naging emosyonal si EJ. Gusto raw kasi niyang maging buo muna ang kanyang kalooban. Tatapusin daw muna ni EJ ang mga natitirang pole vault tournaments ngayong taon at saka ipraprioridad ang kanyang kalusugan na matagal nang naisantabi. May iniinda kasi siyang back injury mula 2022. Sa tindi nga ng sakit sa kanyang lumbar spine o mababang bahagi ng likuran, hindi raw makapag-pole vault ng maayos si EJ 2 linggo bago ang Paris Olympics. Kwento ng kanyang kaibigan ni si Michael James Lafferty, sa halip na umatras sa Paris Olympics, naghanap sila ng medical procedure para pansamantalang mawala ang sakit. It got so bad and he couldn't even run. 10 days before the Olympic Games, he's not even vaulting. The fact that he competed, in my opinion, is amazing. The fact that he came in fourth is beyond amazing. Pero hindi ito ginagamit na dahilan ni EJ kaya't hindi nakakuha ng medalya sa Paris Olympics. I think it did affect me, but not on the competition day. It affected my preparation going in. It affected my consistency. It affected, I think, my overall program going into Paris. Sa ngayon, one day at a time, sabi ni EJ. The reason why I can't give you guys the answer that you guys, I think, wants to have is just that I don't want to lie. I need to understand that it's going to be another 4 painstaking years that I need to focus everything and live this life. And yeah, it takes a little bit of thinking to understand that. And I think I need to give myself time. And so the decision is pretty big. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.